Hi, magandang araw. Kamusta po kayo? Hi, magabi. Ano na mga ganap nyo? Nga pala, lately, wala akong focus. Hindi ako makapang-vlog. Pasensya na po doon sa mga followers ko na nag-aabang ng video uploads ko. Medyo stress lang ang lola nyo. Ang daming iniisip ni Inday at dami ko ring nararamdaman pero awa naman ng Diyos, umubuti na. At ito nga pala mga pinagkaabalahan ko. Nag-video lang ako pero hindi ako makapag-voice over at laging maingay ang paligid. Pero ngayon may pagkakataon na ako. Namiss niyo ba ako? Salamat po doon sa mga patuloy na sumusuporta. Thank you! At nung nakaraang mga araw nga, nagluto kami ng pork nilaga. Ayan nga yung mga sangkap. Inihanda ko na't hiniwat. Nakikita nyo naman, dami ko pong ginawa ng mga nakaraan. Medyo masakit pa nga ang braso ko hanggang ngayon. Pero sa awa naman ng Diyos ay bumubuti na. Napalaban niya ako sa paghihiwa. At ito na nga yung time na ilalaga ko yung karne para palambutin sa loob ng 2 oras. Hindi ako tumapos ng nagluto niyan dahil si Bossing na ang tumapos ng pagtitimpla. Kinulang nga sa paminta. Yan lang ang hinihanda ko at siya na ang nagpatuloy ng pagluluto ng araw na yun. Medyo sinasama pa rin nga ang pakaramdam ko pero awa naman ng Diyos ay bumubuti. Paulit-ulit, ganun. Ang bilis no, parang isang iglap lang. Matatapos na ang Nobyembre. Wala pa rin tayong pagbabago. Pero okay lang yan. Basta bawat araw, abala tayo at marami tayong ginagawa. Kahit paano naiisan yung mga pinag-isip nating negatibong bagay. Stay positive lang mga lods. Kaya ako, in-enjoy ko na lang yung hanap buhay ko at patuloy na nabubuhay, ganun, humihinga lang. Magandang araw at maganda nga ang bungad ng araw ko at ito nga, tinuloy-tuloy ko ng gawain ko nung isang araw at awa ng Diyos, malinis na naman siya at mamaya, pag nagluto, balik na naman niya sa normal, madumi. Che! Sana nga, next year talaga magawa ko na mag-diet. Gusto ko nang ibalik ang alindog ko. Chos! Gusto ko ng maraming motivation. Talagang magpapapayat na ako. Palilitin ko na lang yung tiyan ko. Promise, I swear. Char! At yan nga, bumalik tayo sa paglilinis. Ang dami kong sinasabi. Masabi lang. Kung pala na-stress ka, talagang marami kang mararamdaman sa katawan mo kahit sabi mo, kaya mo. Pero yung isip mo pala, talagang bibigay. Pero okay lang yan. Pag abala ka talaga, gaya yan. Linis na lang ako naglinis. Wala din man naisip ko, mamaya upo na ako para mag-marathon. Alam na, K-drama pa mo. At nagkataon nga, ang araw na ito ay puro berde nakikita ko. Pati suot ko, turnong emerald green. Saan ka pa? Hindi ko fave, no? At yan nga, hinihintay nila ako. At yan nga, nag-urong na ako. Kahit sang lababo talaga ako magpunta, lagi ako natatambakan. Pero okay lang yan. Magsipag na lang tayo dahil para din yan sa pangkabuhayan. Para sa ekonomiya, mga lodi. At sa araw nga na ito ay maghahanda ako ng iluluto ko. At iluluto ko nga pala ay okoy. At ayan nga yung mga sangkap nila. Hindi ko na inilista kung anong measurement. Basta, yan na yan. Nakikita nyo naman. Tansya-tansya lang yan. Hindi ko na sinusunod yung formula na napanood ko sa mga videos ng mga upload before. Pero, para kanunam ko ay tama rin naman. Depende na rin sa pagtimpla nyo at panlasa nyo ang magiging kagalabasan ng titimplahin yung butter para dito sa okoy. Masarap siguro to. Lalagyan ko pa ng dahon ng malunggay pero wala akong nabili kaya kalabasa lang at kamote. Meron tong kinchay at karaniwan nilalagay ko talaga ay puting sibuyas. At ito nga pala yung tayo na nagawa ko ng sausawan. Ang sarap nga ng pagkakagawa ko. Sayang walang pipino. Nakalimutan na naman ang inday nyo. Tuwing talaga na mamalengke ko ay nakakalimutan. Sense of aging na talaga. Bali, meron lang tong suka, 1 cup, tas yung tubig, depende na lang sa inyo. Lagyan ko to ng kalahating teaspoon ng garlic powder dahil meron naman. Pero mas maganda rin kung meron kayong fresh na garlic. 2 cloves. At ayan, 3 sibuyas yung nilagay ko dyan. May paminta, asin, bechin at asukal yan. Ito nga, nagtitimpla na ako ng butter para sa ukoy. Hindi ko na nilagay yung measurement mga lods. Kaya na lang magtansya. At sweaty nga palang ginamit ko pang kulay dito. Binuhusan ko ng mainit ang parehong nor cubes. Tinunaw ko na, ihahalo ko yan pagka na halo-halo ko na lahat ang mixture at ayan nga, tinimpla ko na rin to ng asin. Isang magic sarap para mayroong magic. Salip na gumamit ng food color, ayan nga ang ginawa ko, natural na food color mula sa atswete. At ito nga yung part na binabalatan ko na yung mga kamote at yung ating
squash, ano ba yan, kalabasa. Naku, nalimutan. Ang sakit nga ng braso ko pero mag-chop-chop pa rin tayo at ayan nga, ang dami kong nagawa. Marami-rami din 'to. At ito na nga yung butter natapos kong i-mix, may kulay na siya, 'di ba? Ang ganda. Iba talaga ang atswete. At ayan na, ready na ang okay natin for frying. Pag-check ko nga pala, wala na kaming bigas at ayan nga, nagsalin na ako. Nagsaing na rin dahil malapit na palang mag 9:30. At habang busy-busy, ito, inayos yung pan na hindi maganda tuto. Ang init kasi parang luto. Malaking tunog talaga itong portable na USB fan na ito. At habang, alam na, lumalafangs na naman. At signalan ko na nga ang aming ulam. At ito nga ang ukoy. Nagugutom na ako. Kanina cereal yung kinain ko. Hindi pa po okay yun. Dahil niluluto ko pa nga yung unang batch. At ito na nga, for the taste, ang lola nyo. Ito na ang person. Tom Jones na naman. Dalafangs na tayo. Tikman natin. Ang sarap. At mabenta nga ang ukay na ginawa ko. Gawin ko kayang negosyo to pag nag-resign na ako. Tiyas! Natapos na nga ako sa mga gawain ko sa kusina. At ito na nga. Naghanda na ako para pumunta ng paaralan at magsusundo ng isa kong alaga. At ang ganda nga ng panahon. Ang ganda ng kalingitan. Appreciate natin.